Hello peeps! Offline po kami. Anong petsa na? Hindi pa rin bumabalik ang aming system. To make use of the time, tayo ay mag-review. Marami pong nagtatanong kung may reviewer tayo sa professional license. Dahil sa wala tayong nakaprovide na mga questions para doon or questionnaire na reviewer, so mag-review na lang tayo. Okay, sample question. Nagpupumilit ang dalawang babae na sumakay sa iyong jeep kahit ito ay puno at wala ng bakante. So anong iyong gagawin? Okay, dapat magalang mo silang tanggihan at payuhan sila na magantay sa susunod na sasakyan. O diba? O halimbawa naman, may mga pasahero kang nagmamadali sa pagbaba at kahit wala pa sa takdang bababaan, ay gusto na nilang bumaba sa iyong sasakyan. So ano ang dapat mong gawin para maiwasan ang sakuna? Sabihan mo yung mga pasahero mo na mag-antay hanggang sa makahinto ng maayos ang sasakyan bago sila dapat bumaba. Reviewer questions para sa professional license pa rin tayo. Halimbawa, maglalagay ka ng mga kargamento na may iba't ibang bigat. Paano mo ito isasalansan sa lapad ng sasakyan? Ang gagawin mo, yung mabibigat na kargamento ay sa gitna ng sasakyan mo ilalagay at ang magagaan ay dapat nasa gilid. Ngayon naman, kung ang iyong kargamento ay mga plantsyang bakal, hindi pwedeng lubid ang iyong gagamitin pang tali nito. Sa mga nagmamaneho naman ng commercial vehicles, ito ang dapat nyong tandaan. Ano ang mga dapat mong gawin kung magkakarga ka ng dumi galing sa tao? Dapat lagyan ito ng maayos na takip ang inyong mga kargamento. Ang unang dahilan sa paglalagay naman ng takip sa mga truck ng basura ay para hindi tumilapon ang basura. Tandaan, pag kayo ay nahuli na wala kayong canvas cover, magmumulta kayo ng 1,000 piso. Sayang din yun. Dumako naman tayo sa mga taxi driver. Marami po kasing turista ang nagrereklamo na mataas ang bayad na hinihingi ng mga taxi driver. Yung ilan lang naman, hindi lahat. So ano ang dapat mong gawin? Dapat hindi ka nakikipagnegosasyon at sundin kung ano yung bayad sa taximeter. Alam mo ba na ang penalty sa overcharging of fares, first offense, ay may multa na 5,000, 5,000 pesos. Sa second offense naman, magbabayad na tayo ng 10,000 pesos. At sa third offense, ikaw ay magbabayad na ng 15,000 pesos at pwedeng masuspend o makancel ang iyong prangkisa. Para ito sa mga professional license holders or yung gustong mag-apply from non-pro to pro. May mga katanungan kasi tayo tungkol sa public conveyance. Etong isa. Ikaw ba ay kailangang kumuha ng Certificate of Public Conveyance o CPC na tinatawag mula sa LTFRB bago ka magmaneho ng iyong tricycle? Ang sagot po ay hindi. Hindi po kailangang kumuha ng CPC sa LTFRB. Bagkus, ikaw ay kukuha ng MTOP sa iyong Local Government Unit Office. Ang MTOP ay Motorized Tricycle Operator's Permit na dokumento na kailangan mong dalhin lagi sa iyong sasakyan. Ano ang mga dokumentong kailangan mong dalhin bago magmaneho? Tandaan, bukod sa CPC, kailangan mo rin dala-dala ang iyong lisensya sa pagmamaneho, pati yung OR at CR ng sasakyan. Hindi kailangang original ang dalhin ha. Ipa-photocopy siya ng clear copy yung hindi naman mahirap basahin. Okay? Or hindi naman malabo yung pagkaka-photocopy. Dapat clear po siya para madali pong makita ng
mga law enforcers yung detail ng inyong sasakyan. Meron pong batas na inilabas ng 1999. Ang tawag doon ay Clean Air Act. Yun po ay ginawang batas para po proteksyonan ang ating environment from smoke pollution. Meron din pong lumalabas na questions sa examination ng kukuha ng professional license. Marami pong nagtatanong, bakit kinakailangan pa yung smoke belching test? Yun po nga ay alinsunod sa Clean Air Act na sinasabing dapat lahat ng sasakyan bago marehistro sa LTO ay dapat may test emission result na siya ay hindi smoke belcher. Ginagawa po ito para proteksyonan ang kapaligiran sa mga maruruming hangin. O halimbawa, matagal kang nag-aantay sa terminal. Paano mo mababawasan ang polusyon? Ito ay sa pamamagitan ng pagpatay ng iyong makina. Hindi mo lang nababawasan ang polusyon sa hangin sa paligid mo kung hindi nakakapagtipid ka pa ng gasolina.